11. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Makaraang aminin ni Senator Amy Marcos na nilipat nito ang 13 bilyong pisong alokasyon para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o ang PORPIS noong nakaraang taon. Humingi ng paliwanag ang isang leader ng Kamara de Representantes sa Senadora kung bakit nito nagawang alisan ng ayuda ang halos may 1 milyong pamilya o 4.3 milyong Pilipino. Sinabi ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David Suarez na dapat ding sabihin ni Marcos kung ginawa rin niya ito sa mga nauna pang taon. Tanong ni Suarez kung ilang milyong Pinoy at household ang naapektuhan sa paglilipat ng pera at mukhang hindi lamang yata noong 2023 nangyari ito. Sa isang panayam, inamin ni Senator Marcos na inirekomenda nito na ilipat ang 8 bilyong pisong pondo para sa PORPIS sa ibang programa ng DSWD gaya ng Supplemental Feeding, Kalahi CIDSS, Quick Response Fund for Disaster at AICS ng talakayan ng panukalang 2023 National Budget noong 2022. Ipinunto ni Suarez na ang PORPIS program ay hindi basta-basta proyekto ng gobyerno dahil ito ay mayroong batayang batas, ang Republic Act number 11310. Sinabi ni Suarez na makabubuti kung gagamitin ng Kamara ang oversight function nito upang silipin ang mga budget realignment. Naon rito, umapila si House Assistant Minority Leader at PORPIS Party List Representative J.C. Abalos kay Senator Marcos na wag nang muling bawasan ang pondo para sa PORPIS program ng DSWD. Dahil sa ginawa umunong pagbawas ng pondo ng Senado, naantala ang pagbibigay ng ayuda sa mga benepisyaryo. Samantala, kapwa nagbabala ang Senado at Kamara na ipaaresto ang religious leader na si Apollo Kibuloy kung hindi pa rin ito sisipot sa hearing matapos ipasumpina sa panayam ng DZRH. Sinabi ni House Committee on Legislative Franchises Chairman Congressman Gus Tambunting na ipapasight for contempt si Kibuloy at ipaaresto kung hindi pa rin ito dadalos sa pagdinig. Nanindigan ang mababang kapunuan na hindi na babawi ng kanilang sumpina kay Kibuloy matapos ibunyag ng religious leader na nangangamba ito sa kanyang seguridad. O narito, ibinabala ni Senator Risa Hontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women and Children, na ipaaresto rin si Kibuloy. Nasintensyahan na ang isang Amerikanong suspect sa hate crime sa isang 65 anyos na Pilipino-American na si Vilma Cari. Ayon kay Manhattan District Attorney Alvin Bragg, makukulong na ng 15 taon ang 43 anyos na si Brandon Elliott. Matatandaang noong 2021, inatake ni Elliott si Cari at pinagsisipa ito sa isang sidewalk sa New York dahil lamang sa pagiging Pilipino nito. Umaming guilty si Elliott sa kasong assault in the first degree as a hate crime at criminal possession of weapon in the third degree. Samantala, binatikos ni Senator Peter Alan Cayetano ang umanay balance approach ng gobyerno sa industriya ng tobacco. Ayon kay Cayetano, napakaliit lamang ng kinikita ng mga magsasakang nagtatanim ng tobacco kumpara sa mga kapitalistang gumagawa ng sigarilyo. Sa 160 bilyong piso na kita sa industriya,
1 bilyong piso lamang ang napupunta sa magsasaka. Binatikos din ng senador ang National Tobacco Administration dahil wala itong maipakitang konkretong programa para matulungan ang nasa 20,000 magsasaka ng tobacco. Mula sa DZRH News Center, ako si Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, patuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Buong kapuluan, ganap ng 12:00 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. May agam-agam ang ilang mambabatas tungkol sa isinusulong na 100 pesos na dagdag daily minimum wage na mga manggagawa mula sa pribadong sektor. Ayon kay Marikina Representative Estela Quimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriation, kinukonsidera nila ang epekto nito sa kakayanan ng mga negosyante. Maaari niya itong magresulta sa pagtaas ng unemployment rate at inflation sa bansa. Bukod dito, sinabi ni Quimbo na posibleng hindi rin sapat ang 100 pesos na dagdag sa sahod para sa mga magagawa sa Metro Manila dahil mataas na presyo ng mga bilihin sa lugar. Baka mas akmaan niya ito sa mga manggagawa sa mga rehiyon hindi masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin. Samantala, hindi na bago ang paggamit ng cyanide para sa pangingisda lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa dating direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources si Attorney Asis Perez, ginagawa ito para mahuli ng buhay ang mga isda. Ginagamit niya ito noon pa para sa aquarium fishery o ang pangingisda ng mga wild fish para ibenta bilang mga ornament fish na inalagay sa mga aquarium. Bagamat hindi namamatay ang isda sa nasabing kemikal, mabilis naman aniyang namamatay ang mga coral reef. Arestado ang isang bogus na buyer ng mga imported na damit sa ikinasang entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group sa Las Piñas City. Inilala ang suspect na si Mayumi Jane Okubo na gumagamit ng Facebook account sa ilalim ng pangalang Sophia Lim. Batay sa investigasyon, namamaki umano ng order si Okubo sa isang online seller na imported clothes pero peke ang ipinakikita nitong online bank transactions. Ayon sa PNP-ACG, umaabot na sa mahigit 230,000 pisong halaga na mga nakuha nito mga damit. Naharap sa kasong paglabag sa RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 at swindling o estapa ang naturang suspect. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, patuloy sa pagbabalita, patuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. A proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, ganap ng 4 na minuto. Makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Paninindigan ng Senado ang deadline ito na tatapusin ang pagdinig sa economic tsa-tsa sa ilalim resolution of both houses number 6 Oktubre. Ayon kay Senator Sani Angara, Chairman ng Senate Committee o Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, tamang-tama ito
na maisasabay ang plebisito sa 2025 midterm election upang makatipid ang pamahalaan. Una rito, inihayag ng mga kongresista na isasalang na nila sa pagdinig ang bagong hain na resolution of both houses number 7 na para din sa economic chacha. Matatandaan na si PBBM ang nag-anunsyo na ang Senado ang mangunguna sa chacha at ang kanilang bersyon ay i-adapt na lamang ng Kamara de Representantes. Samantala, idineklara ng Department of Foreign Affairs na matagumpay na natapos ang repatriation ng mga Pilipino sa Gaza Strip. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DFA Yusek Eduardo de Vega na nakauwi na kahapon ang huling batch ng mga Pilipino mula sa Gaza na binubuo ng 14 na individual kasama ang kanilang Palestinian spouses. Dahil dito, nakumpleto na niya ang paglilika sa 136 na Pilipino doon. Ayon kay De Vega, 137 sa kabuuan ang Pilipinong nasa Gaza pero kusang nagpaiwan isang madre dahil sa kanyang misyon. Nagpahayag din ng kahandaan ng DFA na tulungan ang madre sakaling gustuhin ito na bumalik ng Pilipinas. Mula sa DZRH News Center, ako si Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, patuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.